na nawalan na ng bulaklak, ano? And paano nga ba i-treat ang mga kalangkowe pag ganitong tapos na sila sa kanilang blooming season? Mga hybrid na kalangkowe, no? At sabi ko sa inyo, pag hindi yan naagapan, ang mangyayari sa kanila katulad nito, look. Para, yan, tanggalin mo lang yung mga ganyan. Ganito. Ayan. Naming bulaklak na yan, sasama namin yan sa mga lupa para maging compost, maging pataba din. Ayan. Tapos tatabunan natin, no? Tapos yan po, didiligan na rin po yan. Hello everyone! This is Sir Mr. Mini Dino Park and Eco Garden and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, alive na alive tayo dahil ngayon ay gagawa na naman tayo ng panibagong garden activities, ano? At ano kaya yan? Kanina pagdaan ko dito sa ating area na to, nakita ko to. Look, tingnan nyo to. Yan. This is kalangchoy or kalangkowe plant na nawalan na ng bulaklak, ano? And paano nga ba i-treat ang mga kalangkowe pag ganitong tapos na sila sa kanilang blooming season? Malalaman yan sa ating balik. Kaya kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back mga ka-MTP at nandito nga po tayo sa plant museo ng doktora at dito maraming mga koleksyon ng kalangkowe, no? At kung napansin nyo before, yung kanilang magagandang bulaklak talagang nag-bloom na talagang todo-todo, no? Pero ngayon po, lumipas na yung mga bulaklak nila and kailangan po silang i-treat kasi kung hindi po natin gagawin yan, maaaring madama yung kanilang mga sanga at hindi na sila mamulaklak or mamatay sila, no? At aagapan natin yan. Ngayon natapos na sila sa mamulaklak, ano ba ang dapat gawin? Tara, samahan nyo ako at sisimulan natin. So nandito tayo sa plant museo and ito po yung mga kalangkowe o kalangchoy. Ito yung mga hybrid na kalangkowe, no? At sabi ko sa inyo, pag hindi yan naagapan, ang mangyayari sa kanila katulad nito, look. Oh, yan. Nadadamay na, natutuyo na po. Tingnan po natin kung ano pa yung ibang mga kalangkowe natin dito kasi ayan, tingnan nyo. Oh, so meron pa dito, ang dami. Yan po yung sa plant museo at gagawin po natin is yan, tanggalin natin yung iba, meron pang bulaklak kaya lang tanggalin na rin natin yan para sabay-sabay na sila kasi itong mga kalangkowe po nagbo-bloom yan kapag halimbawang end ng year, no? Papuntang summer, yan. Probably hanggang April, May meron pa tayong makita mga namumulaklak ng kalangkowe, no? And dito sa lowland, kailangan natin silang tanggalin yung mga yan para hindi matuyo kasi ito nakakaagaw pa yan ng sustansya. And ang gagawin nating treatment dyan is pagtanggal ng mga flowers, pagtira ng mga leaves, tapos paglagay ng fertilizer. So simulan na natin and yan, ihanda ko na yung mga gamit natin. So eto na, simulan na natin. Kasama ko si Una ngayon at gagawin namin is yan, papakita ko muna kay Unang para alam niya rin pagputol. O dito lang, putol ka dyan para yan, tanggalin mo lang yung mga ganyan. Ganito. Ayan, ayan natin para masimulan na yung kakaroon niya ng panibago. Kasi ito po kapag kinat yan, siguraduhin nyo lang na yung matitira may mga nodes, ano? At yan, tanggalin na natin kasi dyan pa mapupunta yung mga sustansya ng ating mga kalangkowe. And ang lagyan nyo nangyari yan, hindi na mamumulaklak uli yan or kaya hindi nalalago pag nagstay pa dyan yung mga flower stalk na tinatawag, ano? Ipitin na natin yan para matanggal lahat, no? Lupili ba lahat? Ito, lahat ng yan para tubuan ulit siya ng bagong bulaklak kasi makita nyo po yan, magsasanga yan ng panibago pagkatapos ng kanyang pamumulaklak. So yan po ang mga kalangkowe kapag halimbawang inaalagaan dito sa lowland, ang gusto po niya yung maaaraw kasi para lumabas yung mga bulaklak nila. So katulad po nito, yan, baka isa na tayo, ano? O, mag-isa pa tayo yung medyo marami at malaki.
natin yan. Para yan, mamulaklak ulit. And yung iba kasi pinababayaan lang. Kapag pinabayaan, hindi po yan matatanggal at hindi magpapanibagong dahon at bulaklak yung inyong mga kalangkowe, no? Dapat po talaga dyan ay tinitrim at tinatanggal yung mga old na bulaklak, yung mga dry na bulaklak. Mabilis naman po yan, mga ilang linggo lang din tutubuan niya ng panibagong dahon. Pero yung bulaklak niya siguro lalabas yan kapag nakapag-develop na ng mga bagong dahon at bagong stem yung inyong mga kalangkowe. Maraming uri po ng kalangkowe, no? Kalancho yung tawag ng iba dyan. Pero ito po kasi magaganda yung mga bulaklak niya kasi double petals po siya. At magaganda ng kanyang mga bulaklak. Ganyan lang naman po. Tapos tanggalin nyo na rin kung may mga tumubo ng mga damo katulad nito. Tanggalin nyo na rin siya. Tapos yung mga old na mga dahon ay tanggalin nyo na rin, ano? So ayan po, hindi tayo dyan. And mamaya naman papakita ko sa inyo kung paano yung pag-fertilize po ng ating yung mga kalangkowe, no? Pagkatapos po natin. So ayan, tanggal na natin and simutin natin yung mga old na leaves. Yan. And ayan, ito po ay pamilya ng mga succulents, itong mga kalangkowe, no? Kaya medyo nag-iingat din tayo sa tubig. Kaya lang kung pag-uusapan po patibayan, ang mga kalangkowe po, may mga kalangkowe na kapag nakapag-adapt dito sa lowland ay pwede nyo pong i-rain or shine, no? Or pwedeng iwanan nyo lang dyan kasi matitigas po yung mga stem nito na parang nagiging kahoy kapag nagmamatured, ano? At pag nakapag-adapt po yan dito sa atin, madali lang po yan, ano? Hindi na katulad ng ibang succulents na masyadong iniingatan. Pero sila, rain or shine. Pero kung halimbawa naka-greenhouse kayo katulad dito sa amin, mas okay po yan, ano? Diligan lang sila kapag tuyo na yung lupa. So, ito na yung nagawa natin. And ngayon naman, tuturo ko sa inyo yung pag-fertilize kapag halimbawa natapos na namin ito yung unang. So, ito na, natapos na namin yung unang. At, yan naman, kita nyo. Itong mga nakuha naming bulaklak na yan, sasama namin yan sa mga lupa para maging compost, maging pataba din, ano. Kasi pag nabulok to, maganda rin itong pataba. So, ito naman, ang gagawin namin dito is i-fertilize natin. Ano ba ilalagay natin dito? Ito, meron kami dito. Ayun, nalagyan pa ng mga ano. Itong tinatawag namin fertilizer na yara nila, ano. Yan yara nila. Yun yung ginagamit din sa bonggabilya. So, pwede kayong gumamit ito. Ito kasi mas mabilis yung 14-14-14. Or kaya complete na fertilizer. Yung mga gamitin nyo, no? Yung may NPK. Para mamulaklak sila. At the same time, kung halimbawa gusto nyo naman slow release, pwede naman natin gamitan nung Osmocote. Kaya lang medyo matagal yon, no? So, ito meron pa unang ito. Dapat tanggal talaga lahat yung mga old, ano, yung mga matitigas para mag-ano siya. Dito po sa pag-fertilize, ang gagawin natin is butasan lang natin yung dalawang gilid. For example, this one, maglalagay po tayo ng kalahating kutsara na ayaramida. Yan. Tapos sa kabilang side din po, ganun din. Medyo layo nyo lang sa ugat, ano. Lalagay tayo ng ganyan. Yan. Tapos tatabunan natin, no? Tapos yan po, didiligan na rin po yan kinabukasan or pwede po ngayon nyo rin ilagay nyo basta matutoy yung lupa. So bukod mo yung nalagyan na natin, ano, no? So ayan po, lagay na tayo ng ating fertilizer, kalahating kutsara dito. So isang kutsara po bali ang ilalagay nyo sa bawat isang plants natin, no? Para maging yan, mamulaklak po sila uli, ano? Kasi kung di natin yan gagawin, hindi mamumulaklak yung ating mga Meron na ba? yan, tinulungan na tayo ni Iskiri. And ayan po, ganyan lang po yung ating gagawin sa ating mga
yan, kalangkowe, para po nang sa gayon, mag-bloom po sila uli, ano. So, yan po. And, tingnan natin. Tapusin lang muna natin lahat. So, meron pa pala tayong isa dito. Habol ko lang muna. Laki na rin ito. Ito yung nakadalawang bulaklak na to. Ito yung pinakamatagal namin kalangkowe. So, mas matagal ito. Puti ang bulaklak nito eh. Natatandaan ko. So, tanggalin na rin natin yan. And, tingnan nyo po. Kahoy na to. Tagal na kasi yan. Ang dami ko na rin naputol dito ang bulaklak kasi ilang beses na rin yan ang bulaklak. And ayan, tanggalin na rin natin yan. Yan, para yan, makabuo ulit siya ng panibagong baby o panibagong suloy, ano, kung saan magkakaroon siya ng panibagong bulaklak na naman. So eto na yung ating mga kalangkowe, at yan, makakaasa na tayo na hindi sila mamamatay kasi once na hindi natin yung gupitan, magtutuloy-tuloy yung pagkatuyo po niya, ano, maging dun sa kanyang pinaka stem, kaya kailangan po talaga gupitan yan at i-trim, no? So ayan, hintayin lang natin kung ano magiging updates dito sa ating mga kalangkowe. So ayan mga ka-MD, pinapanood nyo na yung ating vlog at nakita nyo na yung treatment na ginagawa, ano, para dyan sa mga kalangkowe, yung flowering na kalangkowe natin. At ayan po, thank you so much sa inyong panonood ngayong araw na to, sa lahat na nagla-like, nag-share at nag-comment. Sa mga hindi pa po nag-subscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo. Huwag niyo po kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media account, sa ating TikTok, Instagram, Facebook page. Search nyo na po Hermy Sunao or Mini Dino Park and Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP, and this is Sir Misunao nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye!